Good morning, ma'am. Bati sa akin ng guard habang papasok ako sa main lobby ng malaking Dalsor Industrial Company. Good morning, balik-bati ko. Tulungan ko na kayo, ma'am. Sabi ng isang guard na nakatalaga sa entrance building. Ma'am Adeline, napatingin agad ako kay Rosenda nang sumulpot ito sa harapan ko at ng gwardya. Thanks, at on time ako nakababa para salubungin ka ngayon dito sa lobby. Need some help, ma'am? Nakangiting itong tanong. Yeah, kung pwede sana. Oh sure, no problem. Saka ako nitong tinulungan sa mga bitbit ko mga papeles. Laptop at personal things ko na nasa malaking paper bag. Thanks, Manong Guard, may tutulong na ho sa akin. Tumango lang si Manong at ngumiti sa akin. Umakyat na agad kami ni Rosenda gamit ang elevator patungong 20th floor. Tahimik lang kaming pareho ni Rosenda hanggang sa dumating na kami sa magiging office ko. Pinagbuksan ako ni Rosenda ng pinto. Nagulat ako nang makita kong buong opisina. Ibang-iba yon kaysa kahapon nang pinasilip niya yon sa akin. Kahapon kasi hindi pa tapos ang decoration. Hiniling sa akin ni Mr. Dalsor kahapon na ayusin ang buong lugar. Lumingon ako kay Rosenda na inilagay ang mga gamit ko sa pure glass and fancy table. I hope you like it, Ma'am Adeline. Sabi kasi ni Sir sa akin ay mahilig ka raw sa art, so I decide to choose this motif. Okay lang ba sa'yo ito, ma'am? Ang paligid at ningdingin na puno ng nature at abstract na disenyo, pero ang pinaka nakakatawag ng pansin ko yung ang malaking oil canvas ng 2 kamay na pilit inaabot ang bawat isa. Why do I feel na mga kamay namin yon ang boss niya? Pilit inaabot ng isang kamay ang isa pang kamay na nandoon. Parang ako lang ngayon, pilit siyang inaabot para ipalinaw sa kanyang lahat. Kahit ayaw niya marinig ang side ko. Ma'am, tawag pansin sa akin ni Rosenda nang hindi ako sumagot. Bahagi ako lumingon at gumiti dito. Kasabay ng pagkahabag ng dibdib ko. O okay lang Rosenda, maganda nga eh. And I like it, thanks for your effort. Sagot ko sa kanilibot ang mga mata ko sa kabuuan ng bagong office ko. Really? Oh my God, thanks Ma'am Adeline. Buti na stalk kita sa social media, kaya nakuha ko kagad ang pasok sa taste niyo. I smile again. At nag-effort ka pa talaga para lang magustuhan ko tong temporary office ko Hindi ka na sana nag-abala pa. Kasi utos ni Sir Ma'am Sabi nito na napapakamot ng ulo. Oh, utos niya pala ha? Okay, by the way, thank you and I really appreciate it. Bahagyang nakangiti ko dito. You may go. And leave me now, Rosenda. Baka may gagawin ka pa ngayon. She shakes her head. No, tutulong pa ho akong mag-arrange ng mga gamit niyo. Hindi na kailangan, Rosenda. Kaya ko na tong gawing mag-isa. Isa pa nakakahiya naman sa'yo. Utos pa rin ho ni Sir Dalsor. She cut me off from talking. I smile and shake my head. Pakisabi sa boss mo, wag siya masyadong OA ha? I mean, wag niya ako masyadong inaalala dahil kaya kong gawin lahat to ng mag-isa. Now, you may go to your post again at pagsilbihan ng boss mo, Rosenda, hindi ako. Kasi ma'am, no worries about me. You may leave now. Bumalik ka na lang o tatawagan ako kung may kailangan siya sa akin. And thank you again. Okay ho ma'am, aalis na lang ho ako kung ayaw niyo talaga magpatulong. Ngiti at tango lang ang tanging sinagot ko dito. Nang makaalis si Rosenda sa opisina ko, ay napasalampak agad ako paupo sa naraong swivel chair. Pinaikot ko pa yon para mapagmasdan ng buong paligid. Wow, a very nice and useful office ha? Mas maganda at sosyal pa sa office ko sa company ni Mrs. Sanchez. Inabot kong paper bag na dala ko sa kapinalitan ng feather sleeper ang mataas kong takong, where my feet is comfortable to walk and move. Hinubad ko rin ang nakapatong na black coat sa aking suot na pangitaas na damit. I breathe freely. Now I'm more comfortable with my white satin and smooth sleeveless top na tinakin ko sa black skirt ko na hanggang bewang. Nagsimula na rin akong mag-ayos ng mesa ko. Nilagay ko lahat ng mga personal kong gamit sa itaas ng mesa. Ang iba'y pinasok ko sa loob ng empty drawers. Then I put my other files on the corner of my table at ang personal computer ko ay sa harap ko mismo. Nang matapos na akong mag-ayos ng mga gamit ko, nagsimula na akong gumalaw at naglakad sa carpeted floor para makita ang painting at sketching area.
kung saan may malaking ilaw na nakatutok sa magkabilang bahagi. Pinindot kong buton at bumukas ang buong ilaw. Namamangha pa ako nang pakatitigan ko ang lahat ng mga kompletong kagamitan doon, which is the set of table and chair easel stand, any size of sketch color pad, color pen, HB professional pencils, complete size paintbrush, color pastel, watercolor, charcoal paint color, oil canvas, and many other things that a painter needs to have when they're in this kind of profession. Napataas ang kilay ko, parang masyadong pinaghandaan na. Hindi ba niya inisip kung papayag ba ako o hindi? But well, I love my temporary office here. Thanks to him because this is too much for my taste. Ngumiti ako at kumuha ng isang malaking makapal na pad at inipit ko ito ng pahalang sa easel. Pagkatapos ay pumili ako ng isang HB na lapis at paintbrush bago ako umupo sa harap nito. Habang nag-iisip ng iguguhit ay pinusod ko muna ang aking wavy na buhok gamit ang chopsticks. Hinayaan ko bumagsak ang mga hibla ng buhok ko sa magkabilang pisngi ko. Wala akong idea kung anong i-sketch, ngunit ang aking kamay ay may sariling isip upang gumuhit ng isang madilim na patayong linya sa gitna ng pad. Next, gumuhit ang kamay ko ng isang hugis babae na nahahati ang mukha sa gitna mismo ng hugis patayong linya. I keep sketching the woman's face na magkaibang emosyon sa magkabilang parte ng mukha. Sa kanang bahagi makikita ang isang buong malungkot na mukha. Tila siya ay nabubuhay mag-isa sa kanyang sariling madilim na mundo. At may luha sa sakit sa kanyang mga mata. Sa kaliwang bahagi nagpapakita ito ng katapangan, ngunit marupok pa rin ang babae. Lagi niyang kailangan lagyan ng ngiti ang kanyang mukha para ipakita sa lahat na ayos lang siya. Sunod kong iginuhit ang mahabang buhok nito na nililipad ng simoy ng hangin. Tapos naka-intertwine yung mga kamay niya sa isa. Huli kong ginuhit ang bestida nito na malayang nililipad din ng hangin sa paligid. Kulay gray sa kaliwa at puti naman sa kanang bahagi. I shade the right side with a full dark charcoal color. Dahil sumisimbolo yon ng kahinaan ng babae at ang mga madilim nitong pinagdadaanan sa buong buhay niya. Habang ang kabilang side naman ay nakashade na buhay at makulay na kulay na nagbibigay liwanag sa kanyang madilim na bahagi. Nagpapakita rin ng matatag at matapang pa rin siya kahit na nagsisinungaling siya tungkol sa kanyang tunay na nararamdaman at emosyon. Siya ay palaging nasa kanyang pangahas na katauhan, isang pagkukunwari. Kailangan niya yon para mabuhay sa sobrang kasadlakan na dinanas niya sa kanyang buong pagkatao. Napapakurap ako habang tinititigan ang katatapos ko lang na obra. Napalunok ako ng mariin nang itinoon kong aking mga mata sa gilid ng isang babaeng umiiyak at talagang nagpapakita ito sa kanyang kalungkutan. Habang sa kaliwang bahagi pinapakita ang pagiging positibo at katapangan ng babae. Walang hate, love lang. Ako ba to? Ako ba yung mahinang babae sa ginuhit ko? At ako ba yung nagpapakatatag lang para ipagpatuloy ang buhay ko ngayon? O maarte ba ako para maging okay? Para lang makita ng ibang tao ngayon? I sighed, tapos napakunot ang noo ko pagkalapag ko ng paintbrush sa table. May butil ng luhang nahulog sa aking kaliwang braso nang hindi ko man lang namalay ng pagpatak ng kaunting butil ng luha kong yon. Pinunasan ko kagad sa likod ng daliri ko. Huwag kang mawala ng pag-asa, Adeline. Nakayanan mo nga ang lahat-lahat kahit sobrang mahirap, hindi ba? Huwag sumukot, palaging mag-isip ng mas positibo at maging matapang. Huwag mo ipakita sa mundong yung mga kahinaan at ang pinakamalaking pagbagsak sa buhay mo. Pasasaan din at malalampasan mo rin ang lahat ng mga pagsubok sa buong buhay mo at sa darating pa na pagsubok, be brave always and be strong, girl. Always put that on your mind. No more being frightened. Laban at sulong lang sa panibagong buhay na ipinagkakalob sa'yo ng Diyos. Be blessed always. Tumayo ako't kukunin ko na sanang pagkakapin ko nun sa easel. Nice artwork. I gasp. Hindi agad ako makaharap sa nagsalita sa likurang bahagi ko. Ganun na bang sobrang focus ko sa pagguhid ko kaya hindi ko man lang ito napansin na pumasok dito sa loob ng bagong office ko? Agad kong pinunasan ang sakit at panghihinang nararamdaman ko sa loob ng dibdib ko. Then I start forming my best smile when I face him. Patuloy kong inanpin ang aking ginuhit. Thanks. Tanging namutawi sa bibig ko. Ibabasura ko na sanang ginawa ko nang agawin agad niya yung sa aking kamay. Hey, bakit may tatapon? Kumunot ang noon nito. None of your business. Give it back to me, sir. Sinubukan kong agawin pero hindi niya ako hinayaan. Akin na sabi. No. Just let me give it to Rosenda. Mahilig yun sa art.
Nagiwas ako ng tingin sa seryosong mukha nito nakatitig sa mga mata ko. Bahala ka nga. Then I turned and rearranged the things I've used for painting. Inayos ko pati ang mesa at upuan sa kapinatay ang maliwanag na ilaw. I heard him sigh at my back. Hindi ko to pinansin at nilingon pero nang lumipas ang ilang segundo ay tinanong ko ito sabay hinarap. May kailangan ka bang ipagawa sa akin, sir? Tanong ko nang tuluyan na akong humarap sa kanya. Biglang binundol ng malakas na impact ang dibdib ko nang malingunan ko itong ilang gahibla na lang ang layo sa akin habang tinititigang maigi ang obra ko. Cut the formality, Adeline. I'm here to check you out. Kung komportable ka bang magtrabaho dito sa opisina mo? Sabi nito habang nakatingin sa aking mga mata. Syempre hindi because you are around me and this is all your property. Kaya mahirap kumilos at ang sikip ng mundo ko. Kapag nandyan ang galit mong presensya, sabi ko sa isipan ko. Dahan-dahan akong tumango at tumitig ako ng malalim sa mga mata niya tulad ng ginagawa niya sa akin ngayon. Okay lang ho, sir. If you excuse me, may gagawin pa sana ako. You may leave now, sir. Hakbang na sana ako ng pigilan itong mariin ang aking pulsuhan. You really want to punish you, Adeline? May diing sad nito sa akin. Marahan kong tinatanggal ang kamay nito sa akin. Ha, sir? Shit, woman. I said, cut the formality. Hindi ka ba nakakaintindi? Nag-isang guhit ang mga kilay nito at kunot ang noo, pati mata nito'y dumidilim na rin. Why would I, sir? Naalala ko po nung sinabi mong boss kita. So nandito ako ngayon, and yeah, ikaw ang boss ko at isa ako sa mga plain at pansamantalang empleyado mo dito. Kaya siguro kailangan kitang tawaging sir. Ano bang mali doon at nagagalit ka ngayon nang? Hindi na niya ako pinatapos nang hinilan niya agad akong palapit sa katawan niya. At hinila ako ng malakas at sinubsob ang bibig ko sa bibig niya. Agad ko itong tinulak ng malakas. Pero mas malakas naman ito't pinigilan ng mga kamay ko. Hugo! Nagpuprotesta pa rin ako at patuloy na tinutulak siya palayo. Pero hindi talaga gumana dahil mas malakas siya sa akin. Pareho kaming humihingal nang pakawalan itong labi ko sa marahas at mapang-angkin niyang labi. Galit at pinalisikan ko ito ng mga mata. Tapos ka na? I ask huskily and shake my head. Yan lang bang pinunta mo dito? Isang matigas na halik sa bawat pagkakamali, Adeline. Ako ang boss. Kaya kailangan mo makinig sa utos ko. Sabi nito na seryoso pa rin nakatitig sa akin. Nanguuyam akong umisi dito. Do you think it's an appropriate move? Sana lahat na nagkakamali sa'yo ganyan dapat ang gagawin mo. Napaka-unfair sa side ko kung ako lang. Napapailing ulit ako at umisi dito. If you're done checking me here, if I'm okay, I'm okay. Now, will you leave me alone? Dahil hindi ako makakapagtrabaho kung nandyan ka. Ganyan ka ba makipag-usap sa boss mo? Walang manners? Hindi mo malang ba naisip na akong may-ari ng building na to? Ng opisinang ito? You are really unbelievable, Adeline. Ikaw pa lang ang katangi-tanging nakakagawa at nakakapagsalita ng ganyan sa akin. Sa tingin mo ba, nararapat din na taratuhin ako ng ganun? Ako ang amo mo dito, Adeline. I'm a head above all. At akong batas dito. Depende sa boss na kaharap ko. And you? Kahit gusto kong ipilit sa sarili ko na boss kita, I never want it. Dahil sa totoo lang ay ayoko talagang magpasakop sa'yo. Kasi alam ko naman na gagawin at gagawin mo lang ang lahat para saktan ako ng buo at magiganti sa ginawa ko. Sarkastikong umiti ako sa kanya. Nice try, Hugo. Nice try. Saka ko ito tinalikuran at umpo na sa swivel chair ko dahil kung hindi ko pa gagawin yon ay baka matumba na lang akong bigla dahil sa nanginginig ng mga tuhod ko sa klase ng pagpapalitan namin ng maanghang na salita sa isa't isa. Bumuntong hininga at binuksan kong aking personal na laptop. Shoo, Hugo, lumabas ka na kung wala ka ng kailangan sa akin. Sabi ko dito na pinangatawanan ng garapal na ugali ko sa harap nito. Lumapit ito ng bahagya at tinukod ang dalawang kamay sa magkabilang gilid ng mesa paharap sa akin. He smirks. Lumalaban ka na ngayon ha, Adeline? Yeah, kailangan eh. Nakakapagod din kasi na lagi na lang akong nagpapaapi sa'yo. Nasasanay ka sa ugali mong yan. I also smirk. Hindi dahil ikaw ang boss ko ay magiging sunod-sunuran na lang ako lagi sa'yo at sa lahat ng gusto mo. Sabi ko dito, babae lang din ako ng tulad ng iba, Hugo. I also need some respect from my head and others. Sana naman kaya mo kontratuhin tama ngayon bilang babae. Hindi dahil nagkamali ako ng isang beses ay tataratuhin mo na lang ako ng ganito palagi. I clear my throat and sigh. Sana hindi ka magsisi sa ginagawa mo sa akin ngayon. If only you know my side, Hugo. If only you know what happened.
Bumakas ang pait ng kahapon sa dibdib ko. Now we're done. I don't need you here. So shoo yourself and go away now from my sight. Hindi ito tuminag, madilim at seryoso pa rin tumitig ito sa akin. Or else, I'll go away from your sight now. Mas lalong kumunot ang noon ito. Hindi ako nagbibiro at gagawin ko sinasabi ko. Wala rin ako pakialam kung mas magagalit ka pa sa akin lalo. Kinakagat niyang kanyang mga ngipin. Umalis ka o aalis na ako sa opisinang ito. Manahimik ka. Wala kang karapatang iutos ang dapat kong gawing babae. Huwag masyadong confident, Adeline. I am the Lord here and you're just one of my plain subordinate employee. I am making rules, not taking your command. Sabi nito saka ako iniwanan na may napakadilim na titig. He even left a loud bang at the door kaya napasinghap na lang ako sa iniwang ingay nito. Napangiti ako ng malaki sa ginawa ko. Nanalo ako. Oo, 1 point para sa akin. I'm sorry, kawawang Hugo. Kailangan kong gawin ito para sa sarili ko at kailangan kong maging matapang ngayon. Minsan, kailangan ko ring patulan sa kasamaan ng ugali mo. Hello, good morning. Sagot ko sa nag-iingay na telepono. You get ready now. We are going to the construction site at around 8:30 a.m. sharp. It's him. Nagtataka ako kung bakit itong tumatawag ng personal sa akin kung pwede naman niyang ipasuyo sa kanyang secretary. Yeah, I know and I'm ready. Sagot ko dito ng bahagya. You don't have to bring your car. Sa isang van na lang tayo sasakay. He says, okay, maikling sagot ko dito. And lastly, don't forget to bring your sketch para ipakita sa mga engineer na nangangasiwa ng buong construction. I rolled my eyes. No, Ted, hindi mo na dapat ako nire-remind sa mga dapat kong gawin because I know what I'm going to do later. Nanahimik ito sa kabilang linya. Wala ka na bang idadagdag? Ibababa ko na sana to. Busy kasi ako sa pag-aayos ng mga dadalhin ko. Go on and drop it. Agad ko naman binabang tawag nito dahil wala na rin naman ako masabi pa dito. I sighed and I continue fixing all the important things I need. Sinilip ko rin ng isa-isa sa sketchpad paper ang mga naiguhit kong styles at shapes ng mansion na gagawin nito sa housing project. It's my own desired design. Nagdagdag na din ako ng new design, mapaloob man o labas at bakuran ng buong bahay. I hope he like it and approve at least one of my work. Sana nga mapa-impress ko man lang siya sa kahit na ganitong kasimpleng bagay. Well, this is what I really want to achieve this time. Yung tipong lahat ng gagawin ko ipasok sa panlasa nito. Pasilip-silip ako sa aking orasang pambisig dahil sinisiguro ko kasing wala pang 8:30 ay makababa na ako ng building na to dahil baka sisimangutan na naman niya ako dahil sa tumagal ako. Isang linggo na rin ako nag-opisina sa Dalsor Industrial. Okay naman na lahat kahit paminsan nananadya ng nangangasiwa ng kumpanya. It's no other than the CEO. Pagkababa sa parking area ay natanaw ko kaagad ang grupo na nakatayo sa labas ng company van. 3 males and 1 female head engineers. Meron din isang head ng landscaper at architect plus me and our big boss. Kaya sa tingin ko kasya naman kaming lahat sa isang van na malaki. Nandito na si Miss Cruz, Mr. Dalsor. So I think we can go now. It's Diego, one of his head engineer. Sumulyap lang ito sa akin ng seryoso sa katumango kay Diego. Hindi ako nakipag-unahan sa pagpasok sa loob ng van. Pinauna ko na muna silang lahat. Nasa loob ng mga ito at kami na lang ni Hugo ang tanging naiwan. You first, Miss Cruz. He didn't finish talking when a woman interrupts him. Am I late? Napalingon kaming pareho sa dumating. Sweetheart, agad itong lumapit at dumampi ng halik sa labi ni Hugo. Napaiwas naman agad ako ng tingin sa mga to. Jumaira, I told you. No, sweetheart. Sabi ko naman sa'yo na isisingit ko to sa business card ko, right? And also I want an update in our joint project. Daddy also sent me here. I see her raising an eyebrow and looking at my direction. Higit sa lahat, mahirap na ipagkatiwala sa ibang project na to dahil hindi kasi natin alam may aahas pala sa mga plano. May laman na saad nito. Come on sweetheart, let's get inside. Sabi nito sa kahilang braso ni Hugo. Papasok sa loob ng van. Naunang pumasok sa loob si Jumaira. Bago pa man ito pumasok ay sumulyap muna ito sa akin ng bahagya. Ngunit agad ako nag-iwas dito ng tingin. I did that because discomfort consumes me na dapat ay hindi ko nararamdaman sa ngayon. Adeline, dito ka na lang mupo sa tabi ni Miss Cabaro. Untag ni Diego sabay labas sa loob ng van. No, dito na lang ako sa front seat, Diego. You go inside.
Ako sa front seat, Adeline. Go ahead at nang makaalis na tayo. Sabi nito na nakangiti. Okay, thanks. Bahagya rin akong ngumiti dito. Pagkapasok ko sa van ay agad din ako naupot iniwasan ko mapasulyap sa dalawang magkasintahan na nasa likuran ng inuupuan ko. Hi, you're Miss Adeline Cruz, right? Ang katabi kong babaeng sa tingin ko hindi lang nalalayo sa edad ko. Yes, tugon ko dito nag-umpisa ng humarurot ang sasakyan. I'm Maris Cabaro, one of the head engineer of this Dalsource housing project. Nice meeting you in person, Miss Cruz. Ngumiti't nilahad sa akin ang kanyang kamay. Nice meeting you too. Adeline na lang, Miss Cabaro. Sure, Adeline, then you must also call me Maris. First name basis tayo. Tumango ako dito at bahagyang ngumiti. Okay, Maris. Hindi ko na malay na pasulyap ako sa maliit na rearview mirror at nagsalubong ang mga mata namin ni Hugo. Napatingin din ako sa kasintahan nitong nakikipag-usap sa kanya habang nakasandig ang buong katawan sa malapad na dibdib nito. Unti-unti nagsaselos ang puso ko sa tamis nila. I heave a sigh. Tapos umiwas ako ng tingin sa kanila sa rearview mirror. Kahit ayoko sanang makipag-usap sa katabi ko ay mas minabuti ko na lang makinig sa kinikwento nito tungkol sa design na i-represent din ito mamaya. Hindi na ulit ako napapalingon sa salamin dahil ayoko makita ang pangit na pangitain sa aking likod. Kahit dinig na dinig ko pang ibang mga sinasabi ni Jumaira kay Hugo. And it's all about their upcoming church wedding. Feeling ko nga sinasadya ni Jumaira ang iparinig ang mga planong kasal nila sa akin, but I just ignored them at tamang nakinig na lang sa kwento ng katabi ko. Nang mapagod naman ang katabi ko sa kakausap sa akin, ay tumigil din ito at nag-cellphone naman ito ang pinagkaabalahan sa ngayon. Ingay na cellphone kong pumukaw sa aking lumilipad na diwa. Hello, Luna. May hinang sagot ko pagkaraang ma-check ko kung sino tumatawag. Hi Adeline, I'm sorry to disturb you right now. I'm just called to inform you na hindi mo na ako makakauwi sa bahay mamayang gabi. Ha? Bakit? Mahina pa rin ang boses ko sa pakipag-usap dito sa kabilang linya. May bigla ang trabaho kasi ako ngayon na kailangan kong puntahan. Nandito ako ngayon sa bahay natin at nag-iimpake ng mga gamit ko. Mga 3 o 5 araw siguro akong mawawala. Bakit ang tagal naman? Trabaho eh. Basta mag-usap na lang tayo sa pagbalik ko. I'm not convinced at her explanation, but I know Luna. Hindi siyang tipong basta-basta naglalahad ng dahilan kaya kahit hindi ako naniniwala sa kanya ay sumang-ayon na lang ako. Okay, basta mag-ingat ka kung saan ka man pupunta ha? I can manage myself, Adeline. Ikaw ang inaalala ko. I can also manage myself, so don't worry. Basta you double check to lock the front and the back door for your own safety, okay? Mag-ingat ka sa bahay ha. Basta tawagan mo agad ako anytime kung may problema man. Oo na, thank you at mag-ingat ka sa pupuntahan mo, Luna. I will. Thanks, Adeline. After our short conversation ay nag-Bluetooth headset na lang ako para hindi ko marinig ang mga taong nag-uusap sa loob ng van. Sumandal ako sa headboard ng sasakyan saka pumikit habang ninanamnam ang musika sa akin tenga. Biglang tumibok ang puso ko na marinig ko ang lyrics sa playlist ko. Napalunok ako at biglang napadilat ang mga mata ko at lumakas ang pinting ng puso ko nang magsalubong muli ang mga mata namin sa rearview mirror. Biglang kumirot ang puso ko habang nagpapatuloy ang malungkot na musika sa akin tenga. Bawat liriko na hatid ng kantay parang tumatama sa aking puso. Napapakurap ako at biglang iniwas ang mga mata ko dito bago pa man ito mabasa ang tunay na saloobin ko. Everything is okay, self. Huwag kang paapekto sa ibang tao, lalo na sa taong nakaraan mo na lang sa ngayon. Pinilit kong ibalik sa normal ang pintig ng aking puso. Hinding-hindi ko na muling hinayaan ang sarili kong sulyapan muli ito. Good morning, sir, ma'am. Bungad at pagbati agad ni Rosenda na nakababa na kaming lahat sa malaking van. Tumango lang ako kay Rosenda bilang sagot at tahimik na tumayo sa pinakadulo sa lahat. Sir, humarap ito sa boss niya. Nakahanda na hong lahat sa loob at naihanda ko na rin ang programs at system para sa meeting na to. Good. Untag nito bago humarap sa aming lahat. He takes his expensive Ray-Ban off before talking. Let us proceed inside and let's start this meeting so we can have our lunch afterwards. Ang pinakahuling gagawin natin ay lilibutin ang buong construction sites and areas. Tumango kaming lahat at sumunod naman kami sa kanya habang fiancé nito'y agad na umabrisyate sa braso nito na parang linta. Napapabuntong hininga na lang ako at nagpahuli sa pagsunod sa kanilang lahat hanggat maaari kasi iiwasan ko talaga silang dalawa. Iiwasan ko rin mapasulyap muli sa kanya. But that is impossible to happen dahil nandito kami ngayon para sa trabaho, hindi para sa nararamdaman ko.
Sa tingin mo, anong kinaganda sa mga ginawa mong sketch for this Dalsor housing project? At ano sa tingin mo may tutulong yan para mas bumenta ang mga mansyon na itatayo sa lugar na to, Miss Cruz? Jumeirah asked me a question while looking at me with her sharp eyes and voice. I frown dahil sa lahat na nagpipresent ng mga disenyo ng mansyon na tatayo ay sa akin ito tira ng mga tanong habang ang isa naman ay hinahayaan lang ang kasintahan itong gisahin ako ng gisahin sa harapan nilang lahat. Relax, Adeline, relax. She's also your boss anyway. I blew a heavy sigh and I'm still keeping my patience to that woman. Seryoso rin akong tumitig dito at binukang bibig ko para sagutin to. As far as my concern, Miss Silva, hindi ko sinasabi dito na mas magandang sketch ko kaysa sa iba. Hindi ko rin pinipilit ang board at mga big boss na pumili ng sketch at designs ko dito. Ginuhit ko lang sa tingin ko'y maganda at modernong mansyon na alam ko'y tatangkilikin ng isang mayayamang tao. I can also guarantee you that I did my best in this meeting to create such wonderful and elegant designs for the mansion that anyone wishes to have and to live in. Mahinahong sagot ko pa rin dito. Pero ang totoo'y gigil na talaga ang loob ko at gustong gusto ko na talaga itong patulan. Kung sa tingin mo maganda, paano naman ang opinion namin? You think gusto ko yung mga design mo? I can stop rolling my eyes, then I smile sarcastically at her direction. Alam na alam kong kanina pa nagtataka mga tao sa paligid namin sa pagpapalitan namin ni Jumeirah ng sagot sa isa't isa. Miss Silva, klaro ho sa sinabi ko sa inyo na hindi ko hinihikayat na piliin yung mga designs na ginawa ko. Ginawa ko lang mga design na yan dahil nagtanong si Mr. Dalsor at inuna ko opinion ko. Well, siyang boss kaya sinusunod ko lang ang trabaho ko na alam ko'y tama. Now, if hindi niyo pala gustong ginagawa ko, di hindi, walang sapilitan yan. Anyway, let me remind you this. My role here is to enhance these houses, not to sketch or to build the house, Miss Silva. Sagot ko dito sa walang pag-aalinlangan. Sumimangot siya't nagtaas ng kilay sa direksyon ko. Is it true, sweetheart? Tanong ito na lumingon ito kay Hugo. Yes. Sagot ito sa katumango. Lumingon ulit ito sa akin na may pang-uuyam. Well, get those shitty sketch, Miss Cruz. I'm not considering them as a choice. Tulad mo, walang kwenta mga yan at tulad mo basurang lahat. Stop it, Jumeirah. Hugo's voice echoes in the whole place. Nabiglang lahat at lalo na ako na napasinghap at sobrang nagulantang sa boses na yon. Idagdag pang pagpapahiya ni Jumeirah sa akin. Proceed now, Miss Cruz. Seryosong sad nito sa akin. Sweetheart, I told you, ayoko sa mga gawa niya. I said stop it. Namumula ako na mapasulyap kay Hugo. Napalunok at napapakurap. I hardly stop what I'm feeling sa pamamagitan ng pagkuyom ko ng aking kamao sa ibaba ng mesa. Relax and breathe, Adeline. Relax and breathe. Also relax your heart. Shit. Relax, Adeline. Relax. Ngunit hindi ko pa rin na-relax ang aking sarili. Namumulan tumayo ako at isa-isang kinuha ang mga pinaresan ko sa board meeting. Pinatay ko na rin ang laptop ko at binunot ang USB. Alam ko nagtataka mga ito sa pananahimik at ginawa ko. Pero wala akong pakialam. Ang gusto ko lang ay mapagaan ang mabigat na damdaming ito at i-relax ang aking puso sa pamamagitan ng paghinga at pagkakaroon ng aking normal na tibok ng puso. Excuse me. Paalam kong walang lingon-lingon sa kanilang lahat. Nag-walk out ako dahil kailangan ko mag-walk out bago pa tumulong luha ko. Adeline, Diego calls out for my name. Ngunit dire-diretso lang ako humakbang palabas ng maliit na bunkhouse na yon. Pumasok agad ako sa maliit ngunit malinis na CR. Tagkalaki agad kong hinanap sa aking bag ang gamot ko na magpapakalma sa aking puso. When I take one tablet ay humarap ako sa salamin. Then from there, I can see my broken tears falling down. Napapahikbi ako ng marahan at hinayaan ko mga luha ko na umagos upang sa gayon ay gumaan man lang ang mabigat kong nararamdaman sa aking dibdib. Do I really need to cry now? Pinunasan ko magkabilang pisngi ko sa pamamagitan ng likod ng aking palad. Kailangan ko bang umiyak na umiyak parati ng dahil sa kanilang lahat? Dapat ko din bang hayaan na paulit-ulit nila akong akusahan na madumi akong babae? Magpapakumbaba na lang ba ako lagi sa kanila? God naman, kotang-kota na po talaga ako. Masakit na po masyado. Mas masakit pa kaysa sa mga sakit na napagdaanan ko sa buong buhay ko. God, hanggang kailan ba tong paghihirap ko? Tell me, because I'm going to give up soon. Wala na akong lakas ng loob para sa sarili ko. Bakit ba kasi ganito? I'm here for my work and I'm just doing my best in this project.
Lahat ng pagod at pagpupuyat ko para dito'y mababaliwala lang pala. Bakit ba kasi sinasali pang nakaraan sa proyektong to? Shit, bakit pa ba kasi ako binuhay ng mga magulang ko kung ganitong mag-isa lang akong lumalaban sa buhay? Hinayaan ko pa rin ang mga luhang umagos mula sa aking mga mata. Hinayaan ko lang na dumalo ito dahil makakatulong ito para mabawasan ang sakit na nararamdaman ko sa dibdib ko. Anong gagawin ni Adelaide ngayong puro pahirap ang nararanasan niya sa tuwing malapit siya kay Hugo? Magawa pa kaya niyang lumaban at harapin ang lahat ng walang takot na nararamdaman? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.